Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kapatid. Mukhang papasok na tayo sa buwan ng Disyembre. Kasi na, unang araw sa buwan ng Setyembre ngayon. Miyerkules, ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay kinuha natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 33 hanggang 44. Ang sabi, noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinaguga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at inuutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon day tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya sa kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at ipinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakausapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya sa mga sinaguga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa araw na ito, Setyembre 1, sa unang araw mismo sa buwan ng Setyembre, Miyerkules, nasubaybayan at narinig natin na sa simula ng ministeryo ni Jesus, napakarami ang ginawa niya at nakikisalamuha siya sa mga tao. Dito natunghayan natin na maraming mga tao ang pinagaling ni Jesus sa kanilang mga sakit. Mayroong inaalihan ng demonyo. Mayroong mga taong nagkasakit na siguro posible ilang taon na niraramdam at dinadala ng mga ito ang kanilang mga sakit. At si Jesus ay patuloy na kumikilos. Busy siya. Pero napansin din natin na sa gitna ng napakaraming taong dinadala kay Jesus upang pagalingin niya, ay naghahanap si Jesus na pumunta sa isang ilang na pook. So, ibig sabihin na ilang is isolated place. Why? Kasi nagpapahinga siya at nananalangin siya. Para sa akin yan yung pinakamabigat na pagnilaya natin sa unang araw sa buwan ng Setyembre na binigay sa atin ng Ebanghelyo ni San Lucas. Alam ko lahat tayo busy. Ako busy rin. But to be honest with you, sa aking pagka-busy araw-araw, naghahanap talaga ako ng panahon na magdasal. Kung hindi man ako makapagdasal ng gamit ang breviary or the divine office, I really pray the rosary. Kung hindi ko man matapos yung rosary ko, dahil pagod ang katawan, I really take time to be with myself, meditating and reflecting what had happened in the whole day. Sa totoo lang, bilang pari, inaamin ko, pag ako ang magdasal ng rosaryo, hindi ko talaga matapos. To be honest. When I started to, hold the rosary and reciting the mysteries, pinakamataas na sa akin, 3 mysteries lang.
Then after that, pag maramdaman ko na pagod na ako, I sleep. Kasi ayaw ko rin pilitin ang sarili ko na magdasal at yung disposition ko ay hindi maganda. No? My, my spirit is willing, but the body is weak. Siguro maunawaan naman ako ng Panginoon dahil sa napaka-busy kong schedule. Lalong-lalo na ngayon. Minsan, dito sa parokya, we facilitated already 3 times that the parish naging venue siya ng vaccination. At yan lang yung isang paraan na maiparamdam at maipadama natin, maipakita natin sa buong komunidad, lalong-lalo na dito sa barangay na kung saan nakatayo ang parokyang ito, na nakikiisa tayo sa programa. At yung layunin nila ay layunin din natin alang-alang sa kabutihan ng lahat. Kaya voluntarily I offered the parish venue na maging lugar kung saan ganapin ang pagbabakuna. At ako ay natutuwa naman. May mga meeting, Zoom, may mga misa. Siyempre, gustuhin ko man, pero napapagod din ako. Siguro yan lang yung kahinaan ko minsan. Pero alam ko kahit hindi ko matapos yung pagdadasal ko, alam naman ng Panginoon kung ano ang nasa puso ko. Siguro para sa akin, yan yung magandang tingnan natin. Nasa likod ng ating napaka-busy schedules, sana gawan at hanapan natin ng paraan na makapagpahinga kasama ang Panginoon. No? Nagpapahinga at nagdadasal. No? Di ba napakaganda? Nagpapahinga at nagdadasal. At narinig nyo rin, no, na matapos na pinagaling ni Jesus ang may sakit, tumindig ito at naglingkod sa kanila. Para sa akin, napakagandang punto ito. Na sa mga biyayang natanggap natin sa Panginoon, sana ibahagi din natin ito sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Si Jesus, napaka-busy ng schedule niya. Maraming mga may sakit ang dinadala sa kanya at pinagaling niya. Ngunit pagkatapos nito, naghahanap siya ng lugar, isang lugar na ilang upang mamahinga kahit saglit lang at manalangin sama. Sana tayo ay maging ganun din. Alam ko, gaya ng sinabi ko, napaka-busy natin. Pero sana hindi natin makaligtaan na humanap kahit ilang minuto lang na magpahinga at manalangin. Humingi ng lakas at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa ating panalangin, Amang lumikha, salamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin. Humingi kami ng tawad sa panahon na hindi namin nabigyang pansin ang kahalagahan ng pamamahinga sa aming katawan at ang pagdadasal. Siguro posible dahil nadala kami sa hamon at pangangailangan, lalong-lalo na sa panahong ito. Pero alam namin, Panginoon, na mahal mo kami at patuloy mo kaming ginagabayan sa likod ng aming mga pagkukulang. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ito. Salamat sa iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.